Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong isang ahensya na nasa ilalim ng Department of Health. No, ito pong PhilHealth. Hello, Risa Hontiveros. Itong PhilHealth ay isa sa mga insurers po ito, no? Sila po yung mga insurers ng yung mga mabababa o middleman, no? Kung nag-avail po sila niyan, mostly mga OFW, mga members nitong mga to eh. At kung maalala nyo, yung fiasco na kinasangkutan nitong PhilHealth, na nawalan sila ng pera, na hindi sila nakakabayad sa mga hospital na kung saan marami po silang mga arrears o yung mga outstanding bills na kung saan hindi sila nagbabayad. Ano problema? Ba't di sila nakapagbayad? Dahil walang pondo? Dahil nawala ang pondo? O dahil may mga kumikbak? May kumita? O di po ba? Eto po, latest na balita sa Manila Bulletin at sa iba pang mga newsprint media. PhilHealth owes hospital 27 billion pesos, vows to pay most of it in 3 months. Abay, nangako pa daw na magbabayad sila within 3 months. So, from the time na na-interview sila, sabihin given, September 4th this year, sila nangako. Kasi po, kaya sila nangako dahil sila ay humihingi ng budget through Department of Health. Nagkakaroon po ng budget deliberation ang DOH sa lower house. At natanong nga po ito, na-discover ng isang mambabatas that they owe 27 billion pesos to these hospitals. Ang dami nilang arrears, ang dami nilang outstanding bills. Gaano karami yung files na yan? Why do you ignore it? The question is, kung sino man po itong CEO nito, why do you allow it? Buti hindi kayo sinisingil ng interest. Kung siguro kung credit card yan, ang laki na ng interest ninyo. Kung utang talaga yan, ang laki ng interest ninyo. Kaya kawawa po ang mga mamamayan na merong PhilHealth na minsan pupunta ng hospital, hindi na covered, ayaw ng gamutin, ayaw ng pansinin kasi hindi nakakabayad yung PhilHealth. May outstanding arrears pa sila dito sa particular hospital na ito. No? Ano iisipin mo as contributor? Kayo po, na mostly mga OFWs, akala nyo siguro sinalin nyo, family ninyo, family plan. Isipin ninyo, pupunta doon ng anak ninyo o asawa ninyo na magpatingin, no, magpakonsulta, pero tinatanggihan. Bakit? PhilHealth po eh. No? Out of pocket na lang kayo. Akala nyo, covered ng PhilHealth, ganitong amount, konti na lang ang ibibigay ninyo, konti na lang yung deductible ninyo o out of pocket, buong amount mabayaran nyo. Saan kayo kukuha nun? Di po ba? O lalo na yung mahihirap. Ano ginagawa ng PhilHealth? Ano, magaling lang kayo kumolekta ng contribution? Magaling lang kayong maningil? Magaling lang kayong mag-kick out ng mga nag-contributors pag wala nang mai-contribute? Ganun po ba? At saan napupunta ang pera ninyo? Ha? Sino pong nakadiscover niyan? Ito, si Agri Party List Representative Wilbert T. Lee drew out this figure from Ledesma. Si Ledesma po yung Chief of Executive Officer, si Emmanuel Ledesma Jr. At inaamin po nila na meron silang 27 billion na payables to local hospitals. Payables yan. Hindi accounts receivable, account payables. Meaning babayad sila. Lee asked PhilHealth when it will pay this debt as it will go a long way in improving the services of the involved private hospitals as well as prevent delays in the salaries of their medical personnel. Sabi po ni Ledesma, based on our discussion, I am confident, confident that within 90 days from today, the bulk or the majority of the 27 billion will be paid off. You're freaking stupid. Bakit hindi mo mabayaran yan? Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Bakit hindi mabayaran? Di po ba?
Tapos sabi niya, he is really confident that they will be able to pay 90 days from today, the bulk, hindi niya sinabing the total amount or the majority. So, ibig sabihin, hindi yung pangkalahatang 27 billion. Wag mo kaming ululin, ha, Mr. Ledesma. Hindi sa 90 days mababayaran ng buo ang 27 billion. Hindi po milyon ang usapan na. Billion na. Ha? The PhilHealth chief told the panel that they are preparing to use the debit-credit payment method formula in a bid to accelerate their payment to hospital at his own too. Mga gunggong pala kayo eh. Kung binigyan na kayo ng accounts payable, dapat nag-issue na kayo ng cheque. Kasi nabigay na yung serbisyo eh. Nagawa na ng serbisyo yung hospital. Di ba? O sino lugi? Hospital. Kasi mag-aano sila, kulang ang pondo nila, siyempre mag-release sila ng funds from their savings. Di negative sila. Kaya kasi hawak nyo yung pera nila. Ganun po ba? Binuburden ninyo yung mga hospitals para sa services ng mga empleyado at ng mga mamamayan? Samantalang kayo, ano ginagawa ninyo? Ano trabaho ninyo dyan sa PhilHealth? Ha? Ano ba mandato ninyo? To give, number one siguro, to give a better service. Di po ba? Nagkagrabe ito oh. In terms of financial standing, Ledesma said the agency has, tingnan nyo ha, 466 billion worth of investable funds and a net income of around 68.4 billion as of July 21. Investable funds, nasaan yan? Is it liquidatable or nasa mga stocks, nasa mga ari-arian? Kasi investable eh. Correct me if I'm wrong. However, this second statement, net income. Ano pag sinabi nyong net income? Sa mga sumasahod sa inyong mga paycheck, di ba? Sabi mo, what is your gross pay? No. What is your net income? Kasi ang net income, that is your take-home pay after all these deductions had been taken out. Di po ba? So you have a net income as of July 31 of this year of 68.4 billion pesos. That's twice the amount you owe to these hospitals. Anong ginagawa ninyo sa pera? Kumita naman pala kayo, nag-net income kayo, sabi nyo. Hindi nyo pa ba nakukuha yan? Wala pa ba sa inyo yung pera? And then why don't you do something about it? To pay these arrears or these outstanding bills you have. Kawawa dyan ng mga hospital, ang staff. Tama sila. Paano sa sahod? Tama si Lee. Si Representative Lee. Saka yung serbisyo. Mamaya aayawan na po yung mga PhilHealth members. Ito lang. Hindi pa nagbabayad yung PhilHealth. Tapos may PhilHealth na naman. Diba? Sinong negosyante ang papawag dyan? Kayo po. No, halimbawa lang, may isa kayong maliit na sari-sari store. Tapos merong dyan utang ng utang haba ng listahan. Nangako na magbabayad ng ganitong araw, hindi nakapagbayad, uutang na naman. Kayo po ba, pauutangin nyo? Hindi po ba, di ba, pat magbayad muna? Ganun din ito. Ha? Despite this pronouncement, Lee chided the PhilHealth for not paying the hospitals despite having the funds for it. Correct. Kayo mga kababayan, bakit ayaw magbayad ng PhilHealth? What they are doing? Di po ba? Ikaw dyan, CEO, Ledesma Jr., give us a reason na bakit ayaw niyong magbayad. Dahil pangit ang serbisyo? Hindi na serbisyon? Nag-claim eh. Bogus ba yung mga claims? Kung bogus ang mga claims, then you have to fight for it. Pero wala kang sinabi dito. Hindi nyo sinabi sa report nito na ito namang 27 billion, hindi po totoo kasi under investigation pa sila dahil some of them are doing a scam. May reason. Pero dito hindi eh. Ang tanong ni ba't hindi kayo magbayad? Di ba? Kung 27 billion yan, napakalit lang na halaga yan kung tutusin kumpara sa napakalaking pondo na meron ang PhilHealth. Remember, they have 466 billion of investable fund, parang maharlika lang yan, di po ba? At
net income of 64 o 68.4 billion pesos as of July 31. O, anong kinita nila ng August? Di po ba? Eh, mayroong nagko-contribute dyan. Ang daming members niyan. Di po ba? O, pero marami ang naagrabyado. Kung saan nalalagasan tayo ng mga medical frontliners at napagkakakitaan ng serbisyong pangkalusugan ng mahirap nating kababayan. Correct. Tama po. Kaya, itong mga frontliners natin, hindi natin maiiwasan, no? O masisisi sila na, o bakit ka umalis ng Pilipinas? Kailangan ka doon. Eh, kailangan din naman ng pamilya ko ang pera. Ang pangangailangan naming pang-pinansyal, hindi na natutustusan itong maski na nurse ako, licensed nurse, pero magkano lang sahod ko? Di po ba? O, sa public, medyo malaki. Sa private, maliit po. Hindi natin maiwasang umalis, ibiruin nyo. Baba na nga ng sahod, hindi pa nababayaran ng on time. Because one of the factors is this. Yung mga insurers, tulad ng PhilHealth, na alam naman natin nangongolekta ng mga contribution ng mga members ay hindi nagbabayad. And come to think, they have money. Whether investable or cash in hand. Di po ba? Oh, bakit hindi kayo manguha dyan ng interest dyan sa inyong investable fund na 30 billion? Kayang-kaya nyo yan. Kung may bilyong pondo ang PhilHealth, dapat mas malawak ang benepisyo sa mga miyembro nito. Dapat fully ma-implement na rin yung mga outpatient benefit packages na covered ng ahensya. Yun nga eh. So what's halting them? What this freaking board members of PhilHealth thinking about na hindi natin alam? Na may hindi sila nilalabas, na ayaw nilang ipaalam sa atin. May ginagawa ba kayo dyan na anomaly? Tatanong lang po I'm not accusing. Kasi, kung ganong bilyong piso ang inyong investable fund, ang inyong net income, why this few cents para lang sa inyo, ay hindi nyo mabayaran? Para naman matuwa ang mga hospital so they can serve better. They can improve their services to these patients. Di po ba? Eh, ginagago nyo ang mamamayan, ginagago nyo ang mga miyembro ninyo, ginagago nyo ang mga hospital na kung saan doon nagpapatingin, pumupunta ang inyong mga members. Kayo, take lang ng take lang ng take. Pero pag kayo na ang kukuhanan, ayaw ninyo? O baka gagamitan nyo pa ng mga legal basis? Ganon? Di po ba? Eh nakakahiya naman po ito, mga kababayan. O ano pa sabi dito, no? Pareho lang po yung report. Anong sabi ng politiko? Daming pera. Pero, PhilHealth owes hospitals 27 billion. Sa dami ng pera nyo. Ito, dagdag pa natin na to. Sabi ni representatively, sabi ko sa inyo, di ba? Kailangan magbasa rin tayo ng ibang balita, even though pareho sila ng topic, pero may mga impormasyon na wala dito sa isa, meron dito sa isa. O ito, sabi niya. Given that we have around 400 billion worth of investable fund in PhilHealth and the agency's around 68 billion net income, bakit maraming reports ang nagsasabing delayed ang bayad ng ahensya sa mga hospital? Ano ba ang mandato ng PhilHealth? O di ba natanong ko yan kanina? Maging health insurer provider o maging isang state investment company? I think they want to be the latter. Di po ba? Kasi they want what? They want money, money, money. Give me money. Yan po ang team song nila, yung kanta ng ABBA, money, money, money. Kasi kung may money ka, powerful ka. At marami ka pang kulachuchi. Marami kang mabibiling Hermes. Marami kang mabibiling yung tag-viewer. O kaya hindi lang tag-viewer. No? Yung mga mamahaling relo, yung Odomers. Hindi ko na po alam. Wala po akong ganon. Ang relo ko lang Citizen. Ito po. Citizen. Yan napakamura. Pero mukhang, mukhang yayamanin. Ito, yayamanin. Di po ba? Hindi na nga po kumakasya. Ang liit na ng braso ko No? Pero itong mga to, usapan billion Di ba? Money, money, money. In a rich man's world. Di ba? Hindi magkasya, putik. Hindi usapan milyon, hindi usapan ng libo. Billion. Baka next year, trillion na usapan. Di ba?
Tapos confident ka bang sasabihin mo makakapagbayad kayo ng hindi kabuuan in 90 days? Dapat sabihin ni Representative Lee, no. In 90 days, pay in full the arrears o yung outstanding loan ninyo na 27 billions. I expect in 90 days, bayad lahat yan. Hindi yung sinasabing most of it. No. No, are you that freaking stupid? Di ba? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang mga dinadahilan nito? The PhilHealth official said a lot of rectification and corrections are needed to address the issue. Ano yung kailangan yung i-rectify and correction? Ito po, Ledesma underscored the importance of swiftly implementing digitalization and other information technology projects. No! Huwag mong idahilan yan. Mga kababayan, habang ikaw ay nagdi-digital, how do you say that? You are going to digitalization, alam palang itigil mo yung manual operation. Hindi hindi naman titigil ang mundo ng operasyon mo. Mas pagdating sa digitalization, tanga ka na manager, tanga ka na kumpanya. Di po ba? Sabihin, tigil mo na lahat. Walang gagawin kasi magdi-digitalization tayo. IT infrastructure. You're freaking idiot. Mali yun. Kami nga nung nag-transition kami sa Kronos to digital, ako po yung expert sa digital. Di ba? Tuloy ang Kronos namin. Hanggang sa ma-perfect namin yung transition. Hindi tumigil ang mundo namin. Patuloy kami nagpasahod ng mga nurses dito. Di po ba? Kasi ako nasa payroll department ako ang expert sa IT. Tuloy ang trabaho, tuloy ang printing, tuloy ang sahod ng mga nurses o whatever. Administrators sa hospitals. Kasi nasa nursing facility po kami. Kami po yung nasa corporate. Kami nagpapasahod sa kanila. Ako yung ginawang expert to transition from Kronos to digital yung time clock. Alam ko. Dadahilan mo ito? No way! That's why you have a manual. Tapos daw nakiko-coordinate pa daw sila sa DCIT. So yun lang ang dahilan mo. That's why you're not paying the 27 billion arrears. O yung utang mo sa mga hospitals. Kasalanan ba ng hospital yon? Meron ka naman manual processing dyan. Yung old form of payments mo, old form of processing of payments. Putang. Nakakagigil mga kababayan Ito pa As you are very well aware, we are absolutely behind or have shortcomings on all fronts with regards to IT. That's bullshit mga kababayan. That's freaking ridiculous. Di po ba? Ito. Ito lang mga kababayan. Tingnan nyo to yung kalokohan nila. Ito. Sa balita ng Philstar Global, isa sa mga headlines noong August 24th. Hindi lang natin to na topic. Nakita ko po to Yung pala may kasunod. Yun, buti na lang. Iduduktong natin ito. PhilHealth executives pay up by 175.72% in 2022. Yun po yung report ng COA. Biruin nyo, hindi sila nakakapagbayad ng mga bills nila sa mga hospitals pero tumaas pa ang sahod ng mga executives nila ng 175.72% nung last year. Base po yan sa report ng COA. The compensation of top executives of the Philippine Health Insurance Company o the PhilHealth increased by 175.72% or to 72.244 million in 2022 from 26.02 o 26.202 million in 2021. Biruin nyo yan. From 26 to 72? Sinong hindi manggigigil dito? Kayong mga contributors, kayong mga members. Tapos hindi kayo mapagsilbihan ng maayos. Pupunta kayo magpakonsulta, may gagawing operasyon o whatever. Hindi covered. Kasi hindi nagbayad ay tinatanggihan kayo. Di po ba? Dapat managot ito. Dapat tawagin ito sa Senado. Yan ang iniimbestigahan. Bakit hindi ito petty crimes? This involved nationwide. Ilang milyon ang members nito. Ilang milyon ang contributors. Di po ba? Ito ang dapat na hinahalungkat sa Senado.
Ipatawag ito. Sino ba ang committee nito? Ha? Sa Committee on Health. Sino? Baka si ano, alam nyo na, yung isang nasa minority. Di po ba? I-research lang natin, mga kababayan. Pagpasensya nyo na, hindi ko kilala kung sino eh. Oy, nako, sinabi na nga ba eh. Yun. Oh, hindi po ako magsinungaling ha. Tinanong ko po. Senate Committee on Health, Philippines. Who is the Senator for Health in the Philippines? Puta. Ayan. Siya po ang chairman dyan. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong ha. Kung siya ang chairman o member lang siya dyan o whatever. Pero nasa health. Oh, Risa Hontiveros. Oh, hindi nagbabayad ang PhilHealth. Dati kang nandyan sa board. Di po ba? Ano? Hindi nyo ba imbestigahan ito? Recent ito. Oh, ang laki ng itinaas ng sahod nila. 175.72%. That is way almost 200%. O bakit hindi nyo imbestigahan? Tapos may utang silang 27 billion. Samantalang yung mga compensation ng mga executives nila ay naglalakihan, nagtatabaan ng bulsa. Naglalakihan sigurong mga ari-arian yan. Baka naman ang mga anak niyan nasa abroad nag-aaral. Di po ba? Nakakahiya naman kayo. Nakakahiya po mga kababayan. Ayaw ko na pong basahin kung yung mga nandito kasi mabibigla kayo, mapapamura na lang kayo eh. Basahin ko na nga para lalo kayong magmura. The key management personnel refer to the executive team with the rank of senior vice president up to president and chief CEO. These individuals have the authority and responsibility for planning, directing, and controlling the activities of the corporation. Ayun po ang sabi ng COA. The compensation of PhilHealth top executive was included in the personal services expenses of the agency for the year, which covers the salary, allowances, bonuses, and other benefits of all the personnel. Putik, ang dami mga kababayan. May salary ka na, may allowance ka pa, may bonus ka pa, and other benefits. Samantalang yung mga contributors hirap na hirap. Hindi talaga fair. Wala naman talagang fair mga kababayan, but this is too much. The COA record showed that PhilHealth personal services expenses only have a slight increase year on year to 4.9 billion from 4.2 o konti lang. The agency's other operating expenses also have a slight uptick. Lahat po nagtaasan. Anak ng siopa oh. Nakakahiya naman to. Ito ang example nila ha. In 2021 for instance, PhilHealth President and CEO Dante Giran had a net pay of 4.45 million. Anong karapatan mo para sumahod ng million? This include basic salary, allowances, bonuses, and other incentives for 12 months. Nakakagigil. The 2022 ROSA meanwhile showed that Guerin had a net pay of 7.1 million in just 6 months. In the same post, his basic salary amount to 3.531 million and more than 588,000 pesos each month. Sarap magtrabaho. So yan po mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dyan? Ayaw magbayad ng utang na 27 billion sa mga hospitals. Biniburden ang mga hospitals sa kanilang operating costs. Pero sila, tiba-tiba mga bulsa. Naglalakihan ng mga sahod. Meron pa silang 466 billion investable funds at net income of 68.4 billion as of July 31. Pero sinasabi nung kanilang CEO na si Ledesma Jr., bakit konti lang ang babayaran nila? Sabi niya, hindi daw kalahatan, majority lang. Bakit hindi na yung buo? Kasi daw po, they are on the transition for digitalization? Oh, that is freaking ridiculous. That's yung alam mong gumagawa lang ng dahilan. Gisahin nyo po yan representatively. Huwag nyo pong aprubahan ng budget niyan. Bigyan nyo lang sila ng pisong budget until they satisfy yung queries ninyo at sana imbestigahan sila sa Senado. How come they keep increasing their salary year to year? They have a lot of allowances, bonuses, and other benefits. Ano yung other benefits ninyo? Kayo po, ano pong inyong masasabi?
comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.